Hi, Yusek. Good afternoon. Si Vice President Sara Duterte po ay nasa Netherlands na ngayon at natanong po siya on her preparedness sa 2028 presidential bid. So she said, "We can only pray that there will be presidential elections in 2028 and that they will be honest, orderly, and peaceful." So I just want to ask, how does the administration interpret these remarks at this stage, and is it casting doubt on the credibility and certainty of the 2028 polls? Kitang-kita nyo naman na habang sumasagot ang Vice Presidente ay nangingiti siya. Siguro kahit siya ay natatawa sa kanyang sariling sagot. Unang-una po, nakikita rin natin ang kasabikan ng Vice Presidente na pag-usapan ng halalan sa 2028. Samantalang ang Pangulo ay abala sa pag-aayos ng anumang epekto ng krisis sa Middle East. Katatapos lamang po ng Uplift Committee meeting at mamaya po ay magkakaroon pa ng EDC meeting para maibsan ang epekto nito sa ating mga kababayan. At ang Pangulo naman, ang Vice Presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So, ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita. Yusek, on another topic, si Duterte supporter and former TV personality Jay Sonsa has been released after posting bail dahil nga po sa kaso niya linking to false information about the President's health. Siguro po yung pagkaka-aresto niya, anong klaseng mensahe po ang ipinaparating nito pagdating sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon, and should the public expect more cases to be filed? May mga ma-aresto pa po bang individual kaugnay ng maling impormasyon? Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Huhusgahan kayo ng katotohanan. Huwag pagkakitaan ng fake news. Katotohanan lamang ang inyong ibigay at hindi po kayo nakakatulong sa ekonomiya. Next question po, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have your reaction about the statement of Senator Amy Marcos when asked about her relationship with the President? She said it's non-existent. Your comment? Yes. Immediately after the Uplift Committee meeting, I approached the President and asked about this comment or statement of his sister, Senator Amy Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. So yun po ang sagot ng Pangulo. Sorry ma'am, usyoso pa ako. So what was the reason? Bakit umabot ng ganong katagal yung hindi raw pag-uusap of the President and Senator Amy? Tanungin niyo po siguro si Senator Amy dyan dahil sa Pangulo po ay wala po siyang masamang damdamin sa kanyang nakakatandang kapatid. Last na lang ma'am, but can you please describe the reaction of the President? Like, how does he look when you asked about his relationship with his sister? Paano ko ba i-describe yung kanyang reaksyon? Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanyang kapatid. Thank you, Yusek. Next question po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, total nabanggit na si Senador Amy Marcos. Ang sabi ni Senador Marcos, dismayado daw siya sa ginagawang importation ng bansa ng repolyo tsaka ng ibang mga gulay. At nakakahiya daw ito kasi sobra-sobra naman daw yung local production ng ating mga magsasaka. At ano pong reaksyon ng Malacanang dito, pati yung pagkakasabi niya na
Palitan na yung ibig sabihin ng DA, gawin na raw Department of Angkat. Nakausap po mismo natin si Secretary Kiko Laurel Jr. Kanina lamang, Kiko Chu Laurel Jr. Kasama natin siya sa Uplift Committee meeting at nabanggit po natin yung issue na yan. At ang sinabi po niya ay wala pong katotohanan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Hindi po daw nag-aangkat ang DA ng repolyo. So, paano kaya, saan kaya nanggaling yun? Yun nga po, hindi po ba dapat tanungin niyo muna si Senator Amy sa bawat salita niya, saan ba nanggagaling ang kanyang mga binabanggit na mga ganitong klaseng mga kwento na wala namang pinanggagalingan. So, yung sinabi ni Senator Amy, that's fake news. As far as Secretary Chu Laurel Jr. is concerned, yes, it's fake news. Salamat po, Yusek. Man Marina, GMA7. Ma'am, bukod po dun sa binanggit ninyo na according to Secretary Chu Laurel ay fake news tungkol sa pag-angkat ng repolyo na bansa, nabanggit din po recently ni Senadora Amy Marcos at tungkol sa kalusugan ng Pangulo na nauna na niyong sinabi na fake news. Sinabi po kasi ni Senadora Amy, labas-masok daw sa ospital ang Pangulo. The PCO has strongly condemned fake news and fake news peddlers. Are you also issuing the same warning to Senator Amy for peddling this fake information? Hindi po tayo nagbibigay ng anumang warning sa mga fake news peddlers. Ang sinasabi lamang po natin dito, kapag ka po nakita na kung anuman ang kinakalat na fake news, ang NBI po ay mandato na ito ay imbestigahan. Ma'am, may iba ko. Doon naman sa meeting later ng Pangulo with the Japanese Defense Minister, what can the Philippines expect to gain following this meeting? And are there going to be any new defense agreements or perhaps resources to improve our defense posture capabilities? Yan po ang pag-uusapan mamaya at kapag ka po natapos ng meeting, iuulat ko po sa inyo bukas. Question po ulit. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Pinulong po ni Pangulong Marcos yung key government agencies or cabinet secretaries yesterday on the ASEAN preparations. May specific directives po ba siya to ensure a successful hosting of the ASEAN? And siguro po, how can ordinary Filipinos appreciate or benefit from the country's hosting of the summit? Okay, nagkaroon po kanina ng briefing at bukas magkakaroon din po ng briefing patungkol po dito. Bibigyan ko lang po kayo ng konting komento para dyan. Ang National Organizing Council po ay nasa final phase na po ng preparation para sa Philippine hosting of the 48th ASEAN Summit and related meetings. All strategic, operational, logistical, technical, and security preparations ay kompleto na po. At ang lahat ng systems are now undergoing final live testing and synchronization. At the government of the Philippines through the NOC and all participating agencies stands 100% ready to deliver a secure, seamless, and world-class ASEAN Summit. Alam naman po natin, ang kadalasan na pinag-uusapan po dito ay patungkol po sa political security, economy, at socio-cultural issues. At dahil po nagkaroon nga po ng hindi sinasadyang krisis sa Middle East, ay nagkaroon din po ng refocus ang agenda at maisasama na po sa discussion ang patungkol sa energy security and unified response para to lessen or to mitigate negative effects on individual member states ng sinasabing krisis dito sa Middle East. Next question po, Maricel Halili, TV5. Yusek, small details lang po. Meron na po ba tayong detalye kung nagpahayag na yung mga ASEAN members if they will attend, all leaders of ASEAN members? Okay, siguro po mas maganda kung bukas po ito magkakaroon po kasi ng briefing tomorrow. So, pero sa ngayon po ay ina-expect po ng administrasyon na yung 3 pillars ay makakapunta, ang ASEAN Political Security Community,
ang ASEAN Economic Community at ang ASEAN Socio-Cultural Community. So, sa ngayon po, yan po ang inaasahan ng ating pamahalaan. Pero bukas po ay magkakaroon pa ng mas detalyeng pagre-report. And just to reiterate po, of course, meron pong na-experience na crisis sa Middle East. So ano po yung mga ginawa nating austerity measures in hosting ASEAN? Sabi nga po ng Pangulo before, marami po tayong gagawin para po kahit papano ay makapagtipid tayo, pero ang obligasyon po natin ay nagagampanan pa rin po natin. Nagkaroon po ng creation ng Virtual Meeting Room System, VMRS, pioneered here in Manila, para isa sa mga austerity measures. It uses technology to guide ASEAN member states. So, meron pong 683 meetings at 174 face-to-face and 173 on deck to use VMRS in PICC. So, 73 face-to-face meetings done already at ang 30 virtual meetings done na rin daw po at ang 580 more meetings will be expected. Thank you, Sec. Na panghuling tanong, Yusek. Maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng CALAC Subsection 3 para gawing mas maginhawang biyahe. Kahapon, May 4, ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa bayan ng General Trias, Cavite upang i-anunsyo ang pagbubukas ng 7.88 km road section ng Cavite-Laguna Expressway. Inaasahang mapapagaan ng nasabing subsection ang traffic congestion sa Governor's Drive Interchange at mapapaikli ang biyahe mula Binyan, Laguna hanggang General Trias, Cavite. Kung noon ay aabot sa 1 oras o higit pa ang biyahe, ngayon ay kaya na sa loob lamang ng 26 minutes. Sa Cavite pa rin, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang rice rollout sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Patuloy na isinusulong ng Pangulo ang direkta at agarang suporta ng national government sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng maayos na